Warning. This special training contains highly motivational self-development that could affect your sleeping habits. The result of the principle and concept will greatly increase your income and produce abundant wealth. Ayan, virtual clap naman po para sa lahat ng kasama natin ngayon. Hindi lang sa Philippines, pero sa buong mundo po. Okay? So, meron din tayong Australia. So, tonight, pag-uusapan po natin yung topic na inviting. Ayan. Sino dito gusto magkaroon ng maraming invite sa mga webinar? Okay? Sa mga webinar ng company, webinar ng team mo. Sino dito yung gusto mo, hindi lang isa, ang nagiging guest mo sa ating webinar, 5, 10, pakitaas po ang kamay. Okay, ayan okay, so hindi po pala tayo pwede magtaas na kamay. Diyan na lang tayo sa no? Diyan na lang tayo, no? Raise your hands, ayan, virtually. Ayan. So marami, no? Marami-rami. So kung meron kang lugar na tahimik, diyan po, sa bahay mo, I think mas maganda na makapwesto ka na. Una sa lahat, thank you sa binigay mong time dito sa training natin. We do this every day, Monday to Saturday. Ito pong training natin na ganito. We highly recommend na attenan nyo po to. So thank you for your time. Kung may earphone ka, mag-earphone ka na. Kung meron kang tahimik na lugar dyan sa bahay mo, pwesto ka na rin. Kasi maganda ang ating pag-uusapan. Karamihan kasi ng results natin sa IM, nakakonect po dito sa topic natin na inviting. Okay? Hindi naman lahat, no? Hindi po lahat ay kumbaga alam natin paano gawin, pero kahit papaano makapag-share po ako ng konting knowledge, I think malaking tulong po 'yon sa ating organization. May mga napansin ako na na mga mentors natin, nakita ko naka-tune in sila. Thank you po sa pagdaan dito sa training natin. So before we start, i-share mo na to. Okay lang ba 'yon? I-share mo na tong training natin. I-comment mo na diyan yung business partner mo. I just want to know sino po ba yung mga 1 month ka pa lang sa IM. O kaya 1 week ka pa lang. Paki-comment nga me. Okay, diyan po sa chat box natin, pakilagay nga me. If this is your your first time maybe to attend, o kaya naman bago ka pa lang sa IM. Okay, so thank you. Ayan, no, marami nang excited. So maraming bago lang. Ayan, so thank you sa pag-attend. So ano ba yung sistema natin sa ating company? One of the system is, of course, you need to attend training. You need to attend training. Monday to Saturday yan. For your first 30 days, attenan mo muna ang training. Kasi po, mahirap po kasing gumalaw agad kapag hindi mo alam kung paano. Okay, pakilagay nga dyan, tama. Ayan, lagay nyo nga, tama. Okay lang ba yun? Gawin nating engagement ang ating webinar. Okay lang po ba yun? Yung training natin, gawin nating engagement para nararamdaman ko na, alam mo yun, kausap lang kita dito. Okay, so kung okay lang sa'yo, participate tayo sa chat box natin. So kung na-share mo na to, na-share mo na sa wall mo, na-share mo na sa team mo, that's good. We highly recommend kahit sino po ang nagsasalita dito po sa page natin, attenan po natin kasi ang company po natin ay ginagawa ang lahat, no? Para lang mapadali ang pagnenegosyo mo. So do you guys appreciate our company? Imagine yung mga endorser natin. Tapos ngayon, meron pa tayo yung do it, no? Sino dito ang ramdam mo? Makakapasok ka doon po sa ating parang lumalabas po 'yun, merong kang merong kang share, no? Kapag ka nagawa mo po yung task. Ayan, sino yung ramdam mo magiging part ka nun? Amen. Comment mo nga dyan, amen. Okay? So, of course, that is a part of our system, mga kapatid, sa mga bago pa lang, aral mode ka muna. Huwag ka muna magmadali. Okay? Yan kasi ang problema po ng mga bago. Gusto mo lahat, di ba? Hindi, gagalaw na ako agad, Mentor TJ. Okay naman yon. Kasabay ng paggalaw mo,
kailangan nag-aaral po kayo. So meron pong, ito yung kwento po dyan. Pwede ba magkwento? Sige nga, paki-comment nga dyan. Yes. Para alam ko lang kung okay lang sa'yo. Meron pong dalawang empleyado, no? Hindi masyado nagagamit yung pangalan nila. Ang pangalan si Pedro at saka po si Juan. Ayan. So para sila masipag, ang trabaho po nila ay taga-putol ng puno. Ayan, taga-putol po sila ng puno. And pag time in nila, kasi ang trabaho 8 to 5, di ba? Ganyan. Pag time in nila, si Juan talagang nagtrabaho na agad, no? Kinuha niya agad yung axe niya, 8 a.m. Tapos nagpalo-palo na agad siya ng ano, no, ng puno. Kasi kailangan para marami kang maputol na puno. So kinuha niya yung axe niya, hampas siya ng hampas agad. And ang nangyari naman kay Pedro, lumayo. Kinuha niya rin yung axe niya, tapos pumunta siya sa medyo malayo-layo, tapos nakatalikod. So nagtataka yung manager nila, ano kayang ginagawa nito ni Pedro? So pagdating ng tanghali, kainan na. Syempre, nauna nang kumain si Pedro. Si Juan, dahil nga masipag siya, ang ginawa niya, late siya dumating, no, ng 30 minutes. Kasi nga, hampas siya ng hampas, pawis na pawis siya eh. Tapos pagkatapos po nilang kumain, si Juan na masipag, ang ginawa niya po, kinuha niya agad yung axe niya, tapos hampas na siya agad ng hampas. Kasi nga, masipag siya eh. And you know what happened? Si Pedro, pumunta ulit dun sa sulok kung saan siya pumupunta, tapos nakatalikod. So, naku-curious na yung yung manager. And pagdating ng 5 p.m., bilangan na kung sino ang maraming naputol na puno. You know what? Na-shock si manager nila. Kasi nung nakita nila, nagdala ng mga puno, masipag po ito si Juan. Yung mga naputol niya na puno ay umabot ng 20. Naka-20 siya. And then nung dinala na po ni Pedro, yung kanyang mga naputol na puno, naka-40 siya. Or naka-40 siya. Doble ng naputol na puno ni Juan. Yung manager po ng laki yung mata. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Sabi niya, how come na etong si Pedro ay, alam mo yon, ang aga kumain, tapos pumupunta lang naman siya sa may bandang malayo at nakatalikod, parang hindi naman siya ganun kasipag, bakit mas marami siyang naputol na puno? So, na-curious yung manager, tinanong si Pedro, ano ang sekreto mo? Bakit doble yung naputol mong puno? And then sinagot siya ni Pedro, sabi sa kanya, ang ginagawa ko po, nung mga time na lumalayo po ako, hinahasa ko po yung axe ko. So every time pala, pagpasok pa lang, ang ginawa niya pala, naghasa pala siya. Yung first 20 to 30 minutes niya, wala siyang ginawa kung hindi maghasa lang ng kanyang axe. Pagdating nung hapon na nag-break sila, naghasa ulit ng axe si Pedro. Kaya every time nahahampas siya ng kanyang axe, papunta po dun sa puno, mas mabilis niyang napapatumba yung mga puno. So in other words, baka mamaya po kasi, hampas tayo ng hampas, katulad ni Juan, di ba? So si Juan, hampas ng hampas, yun pala, hindi na pala siya effective. Yun pala, mapurol na pala yung axe niya. Samantalang si Pedro, konting hampas lang, tumatama agad. Okay? In other words, 3 lang, 5 hampas lang, napapataob niya agad yung mga puno. So, ang moral lesson is, yung ginagawa niyo po ngayon, hindi po siya sayang oras. Correct? Pakilagay nga po dyan, correct. Tama. Kasi, kaya nire-recommend namin sa mga bago, huwag ka hataw ng hataw. Aral ka muna ng negosyo, especially bago ka. Kasi, yun, tama si Maribel, sabi niya, mapurol. Totoo po yun. Pwedeng maging mapurol ang skills mo kapag hindi mo alam paano gawin. That's why, pag bago pa lang, we highly recommend to attend training for 30 days. Okay? Is that a deal?
Ayan, virtual deal nga tayo. Virtual deal. Paki-comment nga po dyan sa chat natin. Deal. Especially po yung mga bago, no? Sa mga bago po, we highly recommend na attend muna kayo ng training. Masterin nyo po muna ang ating training. Para at least po, alam nyo talaga kung paano gagawin yung ganitong business. Before po tayo, ayan, no? Dami nagdi-deal, oh. Wow. Thank you, no? So sa mga bago, yan ang una nating gagawin. Okay. Siguro before po tayo dumako sa topic natin, gusto ko lang pong i-share sa inyo na bakit po ba maganda yung negosyong ginagawa natin. Kasi ito, natutunan ko rin po to kay Press. Sabi ni Press AM, actually sa lahat naman sa atin sinasabi, na kapag hindi mo naintindihan si IM, hindi mo siya hahatawin. Ulitin ko po This is not according to me, no? This is according to my mentor. Sabi niya, pag hindi mo naintindihan si IM, hindi mo siya hahatawin. Ayun, malalim yun, no? That's why we have training. Gusto namin sa mga bago, maintindihan mo muna to. Bakit ba ito maganda? 'Di ba? Kasi marami namang negosyo sa totoo lang, 'di ba? Pero bakit tayo nag-IM? Una, ito po gusto ko lang pong i-emphasize ulit. Ayan, si Mentor Liovi nandyan. Ay, Mentor. Tsaka si Mentor Ikay, nakita ko rin si Mentor Ikay. So, anyway, ganito po siya. Ang negosyong ginagawa natin, una, bakit po siya maganda? Gusto ko lang pong i-share sa inyo. Number one, yung kapital maliit. Okay? Alam nyo, may mga business, mga kapital ka, milyon. Di ba? Tapos, hindi porket milyon ang kapital mo, pwede ka kumita ng milyon. Totoo ba yon? Opo. Hindi porket malaki ang kapital, malaki ang kitaan. Okay? That's number one. Ang liit ng kapital natin. Mag-start ka lang sa silver. Di ba? Magkano lang yun? Kaya baka may mga hindi pa tayo dealers dito. Hay, hindi ko alam kung paano namin itatransfer sa'yo yung utak namin. Di, totoo, di ba? Ang liit ng kapital Mas mahal pa yung cellphone. Asan ba yung cellphone ko? Ayan, no? Mas mahal pa yung cellphone. Number one yan. Number two, ito lang po, gusto ko lang i-emphasize para maintindihan natin kasi, di ba, according kay Press, kailangan maintindihan para hatawin. Number two, ang laki ng kitaan. Ang laki po ng kitaan. So, dito, hindi katulad, kunyari, kasi may mga business din naman na no, I'm not against naman doon. Gusto ko lang ipakita yung strength natin. May mga business kasi na maliit nga ang kapital, maliit din ang kita. Nagigets niyo ako? Si IM iba Diba yung yung mga mentors natin dito, nagwa 1M, yung iba nga nagte 3.5 pa Kaya mo din yun. Oo. Hindi naman, wala namang dito, hindi man kailangan ng galing dito, kailangan lang naman dito. Ginagawa mo yung negosyo, malakas ka mag-promote So, that's number 2, malaking pwedeng kitain. Number 3, leverage business. Ano ibig sabihin ng leverage? Pag sinabing lever, ang ibig sabihin po nun, nagiging madali ang isang bagay. 'Di ba? Lever po hindi yung nandito yung nakadikit Sabi, yun pala yung tawag dyan sa lever. Okay. Sir Teji, sabi niya, Sir Teji, ito pala yung lever. Okay. Pag sinabing lever, it's like, halimbawa, hagdan. Imbis na talon-talonin mo, pwede kang maghagdan. O lever, elevator. Imbis na marami kang dala, maghahagdan ka pa, mag-elevator ka na lang. So, yun yung lever. Kaya tinawag na leverage. So, when you say leverage, ito po yung klase ng negosyo na na dumadami ang dealers mo at dadating ang time kapag sa first year nag-effort ka, second year nag-effort ka, talagang nagtanim ka, dadating ang panahon, kahit medyo nagpapahinga ka, kumikita ka pa rin, leverage. Tawag nga natin dyan, leverage income, di ba? Masarap ba yung ganon? Kasi kapag active income lang, syempre lahat naman tayo magkakaedad Naniniwala po ba kayo doon? Pag sinabing active income, kapag nandun ka, kikita ka. Pero kapag wala kang kliyente,
kapag hindi ka pumunta doon, o kaya naman pag may edad ka na, wala nang kita. 'Di ba? Alam nyo, may mga mentors tayo. Palakpakan naman natin yung mga mentors natin. Ang dami nating mentors. Kumikita ng malaki. Wala nang invite. 'Di ba? Ang dami. So ano point doon? Ibig sabihin nun, leverage income yun, no? O, yun ang masarap po sa IM. Yan ang goal natin. Kaya wag tayong mapagod gawin si IM. Alam nyo, ang downfall lang naman, mamaya papaliwanag ko, basta may topic ako dun eh. Anyway, going back to bakit IM, no? Number 3, leverage income. Number 4, yung support. Anong support? Support ng company. Bakit? Anong ibig mo sabihin, Sir TJ? Guys, sobrang laki ng tinutulong sa atin ng company. Alam mo kung ano-ano? Ang dami. Sa IM Worldwide, pag naka-apat ka, 40,000 bonus eh. Lalo na pagka gold ka. 'Di ba? Tapos sa IM, 'di ba kumita ka na, no? Nag-sales match ka na. Nakapag-promote ka na, may benta ka na, whatsoever. Tapos dito may pakotse pa. Take note fully paid yung kotse, hindi hulugan. Okay? So yun ang kaibahan, no? Kaya si IM kumita ka na, may incentives pa. 'Di ba? Bukod doon, yan ay mga support ng company. Ang dami pa. Ngayon nga, may bago na naman yung Do8 natin. 'Di ba? Bukod doon, mga endorser, hindi naman kailangan gawin ng company. Sa totoo lang po, hindi naman nila kailangan gumastos ng milyon-milyon para sa mga endorser. Amen? O kaya lang, ganun nila tayo gusto suportahan. Ang gusto mangyari ng company ay yung pagnenegosyo mo sa IM, maging madali para sa'yo. Na-appreciate nyo po ba yon? Sige nga, express nga natin yung gratitude natin sa chat. Kasi kailangan grateful tayo di ba? Mga natutunan ko lang din to kay Pres Kailangan grateful ka. Di ba? Thankful ka. May negosyo ka ngayon. Ang ganda ng products natin. Alam nyo, asan ba tayo? Pang-4 o pang-5? Ang ganda dito yung natin, yung product natin. Hindi ka lang nakakapagnegosyo. Na-educate ka sa kalusugan. 'Di ba? Nagiging healthy ka. O 'di ba? Sarap noon, buong family mo. Dadating ang panahon kasi kumikita ka sa IM, o lahat 'yan, painumin mo ng barley, nanay mo, 'di ba? Tatay mo. Ano pa? Lolo mo, lola mo, mga kapatid mo, edi nagiging healthy sila. Ang ganda ng benepisyo. Pang-6, personality development. Sino po sa inyo dati kayong mahiyain, tapos nung nag-IM kayo, parang lumakas ang loob nyo. Ayan, kumapal ang mukha nyo. Sige nga, pakilagay nga dyan sa chat. Di ba maraming ganon, dati ka mahiyain? Kaya lang, pag sinasabi mo na yun, wala nang maniniwala. Ako nga, pag sinasabi ko yun, wala nang naniniwala. Paano ka naging mahiyain? Makakapag-testify lang yung mga kasama na namin before. So, anyway, ayan, no, I am blessed. Okay, me po. Okay, totoo po yun. Ako, i-share ko lang sa inyo. Share ko lang konti, hanapin ko yung kwento lang konti na about me, no? Onting-onti lang, mabilis lang naman. Bakit I love this industry? Bakit gustong-gusto ko tong ginagawa natin negosyo? Ako po kasi, I used to be a professional gamer. Yan po ang background ko. So, sino po dito yung may kakilala kayong addict sa computer games? Meron ba kayong kakilalang ganon? Yung na-addict sa computer? Sige nga, pakilagay nga dyan sa chat. Yan. O, kami yung, kung may kakilala ka na addict sa computer games, at umaga na umuuwi, o kami, hindi na kami umuuwi. Ganon kami kalala. Okay? So, yan ang buhay ko dati. And that time, I can still remember, kami po ay 7 magkakapatid, no? I can still remember na ang nangyayari po sa akin dyan, syempre nga, dahil medyo bagets-bagets ka pa, bigay lang lahat, no? Bigay lang ng magulang, bigay ng ate. So, yun po, ganun yung na-program po, no? Ganun ako na-program. So, ayan, yan pa, no? Yan yung mga panahon. Ako po yung nasa kanan, ha?
Baka mamaya isipin nyo, kalbo pala si sir dati. Tatay ko yan, ha? Anyway. So, during that time, ng mga panahon po na to, di ba? Lalo na to, yan yung buhay namin dati, oh. Kung nakakapasyal kayo sa mga computer shop, yan ang buhay ko dati. Buti na lang na-train kami ni Press AM sa ganitong business. Grabe. Siguro, ewan ko. Hindi ko alam nasan kami kung... alam nyo, ang daming ganun dito sa IM. Ang dami yung nabago yung buhay nila. Hindi lang yung pera, ha? Mga kapatid, hindi lang pera. Ang maganda dito, yung character development. Yung natututo ka, 'di ba? Maging negosyante. Dati negative ka mag-isip, ngayon positive ka na. Dati wala kang alam sa sales, ngayon may alam ka na sa sales. Dati hindi ka matulungin, ngayon matulungin ka na. Malayo ka sa Diyos dati, ngayon nalapit ka na. Alam mo 'yon, ang ganda ng development. So during these days, mga kapatid, ako po ay ano lang, no? Kumbaga parang 'yun, syempre, may mga ate ka, lagi akong sinisermonan. Sino po dito meron kayong kapatid na pasaway? Sige nga, paki-comment nga dyan. Comment nga po sa chat. Ako po, me. Okay? Ako kasi, ganun ako. Hindi ako nag-aaral, kaya nga hanggang ngayon, second year high school ako. Hindi na ako hindi ako nakapag-college, hindi ko na-experience. Pag may nakakita akong college dati, nainggit ako eh. Kasi sabi ko kung, 'di ba? Hindi ko alam yung napabarkada kasi ako eh. Pero kahit napabarkada ako, buti na lang may ganitong business, 'di ba? Especially IM. So nung napasama ako sa mga may pangarap din sa buhay, nagkaroon din ako ng direksyon. Pero during that time, I remember, meron kaming ate na medyo may kaya, no? Medyo may pera po siya. 'Di ba gano'n sa Pinas, kung sino yung ate nyo, sino yung may pera, tutulungan kayo. So what happened is, lagi lang akong binibigyan. Binibigyan lang parati ng pera. Tapos one day, naghirap. Okay? Nagkahiwalay sila. Yung ate ko, tsaka yung boyfriend niya na medyo may kaya, nagkahiwalay. So what happened is, ayun, naghirap ulit. Naranasan niyo na ba yung pagbukas mo ng ref, panay tubig lang nakikita mo? Naranasan niyo na yun? So in other words, nung panahon na yun, natuto akong tumayo sa sarili kong paa. And I realized, nung nire-recall ko po yan, sabi ko, ganun pala, no? Minsan pala, hindi pala lahat ng tulong. Kasi kapag ka nabibaby na pala ako ng panahon na yan, halimbawa, lahat binigay na sa akin, hindi ako matututo. So during that time, problemado kami kasi nawalan kami ng pera eh. Pero, during that time, akala ko problema yon. Pero kung hindi pala nangyari yon, hindi ako matututo tumayo sa sarili kong paa. Nag-a-agree po ba kayo doon? Remove na natin, no? Ang tagal eh. Hindi, totoo, no? Ako yun yung nagustuhan ko dito eh. So, I realize, habang nire-recall ko yon, sabi ko, hindi pala lahat ng tulong. Minsan pala, nabibaby mo na. No? Parang sa network yan eh. Siyempre, tutulungan mo sa simula. Pero, wag lahat. Kasi kapag ka lahat, ang mangyayari nun, paano siya matututo? Napakilagay nga po dyan. Ayan. Tama. Ayan, ang dami nagtatama, Kung katabi mo yung mo ngayon, yung leader mo, sabihin mo sa kanya, sabi ko sa iyo eh. Kailangan kasi lahat tayo maging leader. The main goal of the company is to create more leaders. Yan po ang goal natin, ha? Ang goal natin is not to create more followers. The goal is to create more leaders po. Okay? Kasi once upon a time, alam nyo yung mga mentors natin ngayon, dati din naman silang dati lang din naman silang mini-mentor, dati rin lang din naman silang nakikinig, dati rin naman silang hindi pa nila alam paano gagawin yung negosyo. So tayo, ganun din po tayo. Okay? Kailangan maintindihan natin, kaya din natin. So meron pong 5 phases
ang pagninegosyo. Bago tayo pumunta sa topic natin na inviting. Meron pong 5 phases ang pagninegosyo. So sa mga bago pa lang, pakinggan nyo po ito mabuti. Number 1 po, yung tinatawag na the excitement. So meron kang 5 dadaanan ha. Pag nagnegosyo ka sa IM, 5 po ang dadaanan nyo. Okay? So ready na kayo? Pakitype nga, ready? Para alam ko lang na nandyan ka pa ha. Baka mamaya tulog ka na. Ayan. Pakilagay nga, ready? Number 1 is excitement. Pag bago ka pa lang sa business, yan yung excited ka. Okay? Ibig sabihin, parang, alam mo yun, lahat ng tao, gusto mong kausapin, tapos napapaginipan mo yung barley natin. Basta sobrang excited ka, no? Gusto mo mag-promote na mag-promote. 'Di ba? Lahat ng kamag-anak mo gusto mo alugin para magising. Yan yung excitement. So, tumatagal yan 3 to 6 months. Excited ka niyan. Okay? Pangalawang phase ng pagbibusiness, yung tinatawag na the disappointment. So, pag nasa IM ka na, pangalawa, yan na. Nakakakita ka na ng disappointment. Saan? Sa negosyo. 'Di ba? Minsan sa prospect mo. Sabi ng prospect mo, sige po, magdi-dealer na po ako bukas. Sino naka-experience na nito? Tapos kinabukasan, no, hindi na nag-reply. Sino naka-experience na niyan? Sige nga, pakilagay nga dyan. Oh, disappointment. Disappointment minsan sa kamag-anak, sa kaibigan, sa prospect, marami pang iba. So, yan ang pangalawang phase. Pangalawang phase sa pagninegosyo. Pangatlo, yung tinatawag na, eto pinakamahirap. Pinakamahirap sa lahat. Alam niyo kung ano yung pangatlo? The critical point of quitting. Ito yung parang ayaw mo na. Ito maraming mentors. If I'm not mistaken, lahat dumaan dito. Ano yun, Sir TJ? Yung parang gusto mo nang sumuko. Nakaranas na ba kayo nito? Sige nga, pakilagay nga dyan. Number 1, kung naka-experience ka na. Parang gusto mo na mag-quit. And ladies and gentlemen, that is normal. So ko lang po sabihin sa inyo, karamihan po sa atin at mga top mentors ay dumaan dito. Okay? Pero okay lang po yun. Kasi ang pinaglalaban naman natin dito, yung pangarap mo para sa pamilya mo. Hindi naman natin pinaglalaban dito 10,000 a month 15,000 a month Siyempre, natural lang pag may pangarap ka in life, 'di ba? May mga gusto ka ma-accomplish, siyempre may resistance talaga 'yan, may challenge talaga 'yan. Pero for those people na equipped, for those people na alam nila, 'di ba? Ang gagawin naka-seatbelt po 'yan. Kasi may alug 'Di ba? Kapag nag-business ka na sa IM, parang eroplano 'yan. Sasabihin ng flight attendant, fasten your seatbelt. Because we might experience some turbulence. So may onting pag-alog. Okay? Lilipad naman, pero may alog. Pag hindi ka naka-seatbelt, mahirap. Para siyang parang negosyo natin. Pag hindi naka-seatbelt ang mind mo, lalo na hindi mo to alam, tong 5 phases na to, mahihirapan ka sa business. 'Di ba? So, pangatlo, critical point of quitting. And guys, yun naman, lagi natin sinasabi, no? Kung mahirap makuha ang pangarap para sa pamilya mo, mas mahirap mag-regret. Kung mahirap kumita ng pera, mas mahirap pag walang pera. Okay? Dapat nga thankful tayo kasi minsan napapagod tayo sa negosyo. Di ba dati nagrereklamo ka rin, hindi ka pagod? Tutulog ka, hindi ka pagod? Mas masarap nga matulog ng pagod Alam nyo po, sila VPI ka, sila GM, tsaka sila Press AM, hanggang ngayon nag-i-invite. Hanggang ngayon, ang daming meeting. Minsan nga, wala na silang boses Bakit? Hindi dahil gusto nilang kumita. Kasi ang passion nila is to really help people. Amen? Kasi nakikita nila, marami matutulungan sa produkto, marami matutulungan financial. Ganun po
So, yan po, no? Ganun po siya kasimple. So, that's number 3. And pang-apat, ito na po, no? Yung tinatawag na the growth. Ayan, medyo gumaganda na dito sa pang-apat. Paki-type nga po, growth. Natuto ka na ngayon. Na-realize mo ngayon, lahat pala ng dinadaanan mong challenges in life ay preparation para sa next level mo. Grabe. Kung alam mo lang, no? Ano man challenge yan, ang purpose niyan para patibayin ka. Bakit kailangan tumibay, Sir TJ? Kasi walang nagtatagumpay na hindi matibay. Lahat yan, kala mo yung mga top mentors natin, kala mo ganun-ganun lang, nagiging top earner, wala pong ganun. Lahat po yan may dinadaanan na bagyo. Pero okay lang yun, tuloy-tuloy lang sila. Tuloy-tuloy lang. Marami tayong mentors. May problema dati sa pag-ibig. Tuloy lang sa negosyo. Yung iba kasi, pag nagka-problema sa pag-ibig, wala na. 'Di ba? Kaka-relate yung iba. Sabi ng iba, Sir TJ, sabi niya, mahal niya ako. O yan. O, ipatay tayo dyan. Kahit may challenge sa pag-ibig, tuloy pa rin sa negosyo. 'Di ba? Kahit na minsan, financial, may challenge, tuloy pa rin sa negosyo. 'Di ba? May konting tampuhan sa grupo, tuloy pa rin sa negosyo. Kailangan kasi tuloy-tuloy. Natatawa na yung iba. Totoo yan, 'di ba? Oh. Tapos yung mentor mo, a-advisean ka pa pati sa pag-ibig. Lahat na ginawa. Hoy, wag niyo namang gawing alipin yung mentor mo. Hindi na ano yan, hindi na apply niyan, alipin na. Okay. So, that's number 4, growth. And that is the most important in my opinion. Alam nyo, yes, importante po, kikita tayo dito. Pero alam mo, yung growth mo dito, yan ang hindi mababayaran. Diba? Priceless yan. The kind of person that you can become. Dahil sa IM, marunong na ako magsalita. Dahil sa IM, naging mas iba na ako mag-isip. Dahil sa IM, mas naging positive na ako. Yes, pakitype nga, yes. Totoo po yan. So that's number 4. So ano yung una? Pakitype nga. Sige nga, tinan natin kung nakikinig ka. Ano yung una po? Pakitype nga po dyan sa chat natin. Number 1 is excitement. Number 2, the disappointment. The number 3, the critical point of quitting. Number 4, ano yung number 4? Pakitype nga sa chat. Growth. Ayan, tama po. And then number 5, yung tinatawag na financial freedom. So pakitype nga po, financial freedom. So yun na yung time na malaki na organization mo, may grupo ka na, may mga consumers, may dealers ka na sa iba't ibang countries. Yan. So pupunta-punta ka na lang ng iba't ibang countries. So yung tipong dadalawin mo yung grupo mo sa Milan, pagkatapos nun, punta ka Singapore, pagkatapos nun, punta ka Dubai, di ba? Ganun na, no? Nagkikita-kita na lang tayo sa airport na. That can happen to you. Parang imposible ngayon, pero alam nyo, ngayon pa lang maniwala ka na. Totoo po, ngayon pa lang maniwala ka na kasi wala pong imposible. Di ba? Walang imposible. So kaya, ladies and gentlemen, ngayon pa lang paniwalaan mo na. So, ngayon, pag bago ka pa lang, syempre, ano po tayo? Ang gagawin po natin, gamitin natin yung ating produkto. Number 1 is use the product ha sa mga bago. So medyo basic lang tayo ngayon. Meron akong papakita sa inyo. O yan o. O yan. Ito yung ginagamit ko sa IBP kasi. O yan o. O gamit ka ng produkto natin. Maintain ka. Ha? Bili ka ng product every month o. O. Worth 1,500, worth 3,000, 3 boxes, 6 na boxes. So bili ka niyan para may stock ka rin para kapag may order sa'yo, mas madali, 'di ba? Tsaka mahirap po magbenta pagka hindi nyo naman nasubukan ng product. Kailangan ikaw mismo umiinom niyan. Tama po ba? Oh. Kasi baka mamaya tanungin ka eh. O pag tinanong ka, ano po bang lasa ng barley? Hindi mo pa na-try.
Sabi mo, kulay green, no? Lasang kamyas? Okay. Ginawa mong kamyas eh. Patay tayo dyan. Ginawa mong kamyas. Huwag mong gawing kamyas. Okay. So, una, gamit ka produkto. Pangalawa, of course, share mo yung product. Ano pang gagawin mo pag bago ka? 'Di ba? Of course, to promote yung ating business. 'Di ba? Gawa ka ng prospect list. Lista ka. O kahit simulan natin, lista mo. Dami natatawa. Lista mo 50 na kakilala mo na pwedeng ma-interest sa side income, sa opportunity. 50. Yung kabila naman, lista mo, 50 na kakilala mo din. Pwedeng ma-interest sa product. So, huwag ka magja-judge. Di ba? Kasi minsan sa prospect, doon tayo nagkakaproblema eh. Gina-judge mo kasi. Kala mo hindi siya sali porket mayaman na. Kala mo mukhang negative, hindi mo na inimbita. Eh sa negosyo natin, yung akala mong sasali, yun yung hindi. Yung akala mong hindi, yun yung sasali. Kaya huwag tayong magja-judge. Kasi po, hindi ka judge. Okay? So, yan po ang katotohanan. Okay? So, thank you sa mga nagko-comment. Nakikita ko po yung comment nyo. So, bago tayo dumako sa topic natin, no? Again, ang pinaka main goal natin dito is to create more leaders. That's why we have training po, no? Sa negosyong ginagawa natin, gusto natin na maging leader ka. Ngayon pa lang maniwala ka na. I know marami po dito na nakikinig. You believe in yourself. Okay? Ever since. Pero sa mga bago dito na napanghihinaan ka ng loob, na parang pakiramdam mo, hindi mo to kaya, na parang pakiramdam mo, ginagawa mo naman pero walang result. Do you know that's normal? Totoo po yun. Tinitest ka rin eh. Siyempre, bago sa'yo ibigay din naman ni Lord, titignan ka rin kung karapat dapat kay. Tama ba? So, titest ka rin. Bago may testimony, test muna. Kaya nga testimony eh. Test muna. So, may testing din yan. Gaano ka ba kaseryoso? Baka mamaya, nabangga ka lang ng konti, quit ka na. Di ba po? So, normal po yun. So, kailangan, that's the reason why meron tayong training ng mga ganito parate. And paulit-ulit ang training. Siyempre, gusto natin, tumanim po sa atin. And sa negosyong ginagawa natin, yun nga, ngayon pa lang maniwala ka na kaya mo. Kaya mo magtagumpay. Kung ano man ang pangarap mo para sa pamilya mo, kaya mong ma-achieve. You know why? Una, nandito kami mga mentors. O ang company nandyan, mga founders natin. Tapos, wala pero andyan yung mga produkto natin. May endorser pa. So, together as a team, kaming lahat, susuporta sa'yo. Kaya naniniwala kami, kaya mo. Yun nga lang, ngayon pa lang, dapat maniwala ka na kaya mo. Kasi pag ngayon pa lang, hindi ka naniniwala, mahirap yun. Diba? Mahirap yun. Kasi paano mo mapapaniwala yung ibang tao, hindi ka naniniwala sa sarili mo. Sir TJ, alam mo, to be honest, di ako naniniwala sa sarili ko. Paano ko po ba makukonvince yung sarili ko? Paki-comment nga dyan sa chat. Paano? Ayan. Kung hindi mo pa alam, ha? Sige nga. Gusto ko lang malaman ilan yung hindi nakakaalam. Para at least ramdam ko rin, no? Nakausap kita ngayon. Sino dito gusto mo malaman paano mo makukonvince yung sarili mo na kaya mo? Hindi lang yung sinasabi mo na kaya mo, pero ang totoo, hindi ka naniniwala. Diba? Sino dito gusto mo malaman? Ayan, no? May nagsasalita. Paano? Oo nga, Sir TJ, no? Paano nga ba yun? Para ma-convince mo yung sarili mo na kaya mo, faith comes from hearing. Sa naririnig. Ang paniniwala nanggagaling sa naririnig. So, anong gagawin mo? Training talaga. Kasi dito, marami kang maririnig na mapaparealize sa'yo. Ako kasi, ganun lang din po ako eh. Once upon a time, nakikinig ako sa mga seminar. Ang dami, mga top mentors natin, ganun din naman eh. O, kinig-kinig kami. O, ganyan kami dati, naalala ko. Tapos, nagsasalita si Press AM. Palakpak kami.
Mga katabi ko, galing niya, no? So, saya-saya lang namin, di ba? And then, hindi namin namamalayan, tinataniman na pala kami ng positivity. Di ba? Positive na pala yung mga tinatanim sa amin. So ngayon, pag lagi mo naririnig yung mga positive na yan, our mind is like a land. Di ba? Na kung ano yung itatanim mo dyan, yun yung tutubo. You cannot have a positive life with a negative mind. Di ba? So pag marami ka talaga naririnig dyan sa paligid mo na mga negative, hindi na question kung magkakaroon ka ng negative. Di ba? Sigurado na yun. Kaya nga dito, tinan mo nyo, panay positive ba sinasabi natin dito? O, huwag ka magtaka, ang daming positive na nangyayari. So, faith comes from hearing. Di ba? O, sa Bible yun eh. Hindi ko nga lang alam anong verse. Pero sa Bible yun. Kung ano yung naririnig mo, paniniwala. Yung paniniwala mo nanggagaling sa naririnig. So, ibig sabihin, kaya minsan wala kang tiwala sa sarili mo. Baka marami nasabi sa'yo dati. Di mo kaya yan eh. Yung tatay mo nga eh, ano lang yan eh. Tsaka hindi mo kaya yan kasi yung pamilya nyo, ganito lang kayo. Tsaka hindi ka nakapag-aral, oh. Paano ka magtatagumpay? Alam mo, hindi totoo lahat yun. Pero kung lahat yun nasabi sa'yo, tumanim sa'yo yun. Oh. Eh di ba paniwala nang gagaling sa naririnig? O kaya maganda, attend ka ng training. Attend ka ng attend. Kahit na marami ka ng alam. Mga mentors natin, oh, nakita ko kanino, nagko-comment pa nga. Baka yung ibang mentors natin hindi lang nagko-comment. Pero sa totoo lang, dami ko nakitang mentors. Mga mentors natin, uma-attend pa ng training. Oh. Diba? So, yun po ang kagandahan dito. That's why gusto namin na matulak ka namin, magawa ka naming leader. Kasi ngayon pa lang, yan ang ginagawa natin, lakasan lang ng loob. So pag ginawa mo na to, kahit na feeling mo, bata ka pa ngayon, kaya mo yun. Kahit na may edad ka na, kaya mo yun. Kahit na part-time ka, kaya mo yun. Marami na tayong ganun dito eh. Lakasan mo yung loob mo. This time, maniwala ka sa sarili mo 100% na kaya mo. Yung walang duda. Without a shadow of doubt, di ba? Gawin mo yung negosyo with the belief na alam mo, kaya mo magtagumpay. You talk as if, di ba, na top earner ka na rin o kaya isa ka na sa mga successful sa IM. Di ba? So, that means naniniwala ka sa sarili mo. Okay? So now, going po tayo dito sa topic natin. Tapos na po ang intro. Ayan. Ready na po ba kayo magsimula? Sabi ng iba, intro pa lang yun, Sir TJ. Uy, ang galing ni Carmelane, no? Romans pala yun, no? 10:17. So, faith comes from hearing and hearing. Totoo po yun. Hearing by the word of Christ. O, yun, no? Nakalagay yun. Okay. So, thank you. Diba? Positive. O, ano pa? Ayan. So, marami pang iba. Dami, no? Amen. Sabi ng iba. So, punta tayo sa topic natin. O, ayan, no? Inviting scripts. Ayan. So, syempre, effective inviting tayo, no? Kanina, na-discuss ko na rin naman to, no? Of course, mga kapatid, no, mastery natin tong skills na to. So, sa mga bago po, ulitin ko lang po, ha? Huwag po kayo maiinip agad, ha? Kasi bago ka pa lang naman, eh. Bigyan mo to minimum 2 years, 2 to 5 years plan. Bakit ko sinabi na 2 to 5 years plan ito? Kasi po ganito yan eh. Have you noticed hindi namin sinabi na bigyan mo to ng 2 weeks? Napansin nyo ba? Alam nyo kung bakit? Wala naman nabibuild na business in 2 weeks eh. Talaga namang bibigyan mo po yun ng taon eh. 'Di ba? Tama ba ako? Wala pong mabilis ang success. So, syempre, aabutin ka na minsan 1 taon bago magtagumpay, 2 taon. Yung iba nga, 5 taon pa eh. Pero sa akin, hindi naman importante yung matagal o mabilis eh. Ang importante, nag-progress ka pa rin. Pero hindi ko po sinasabing hindi ka kikita ng ilang buwan na, taon na. Kikita ka na rin, pero hindi pa kita yun. So, dapat bibigyan mo talaga to ng minimum 2 to 5 years plan. This is a minimum 2 years plan. Okay? Kasi yung iba, baligtad po.
binibigyan si IM 3 months. Minsan sinasabi pa yun sa mentor. Mentor, gagawin ko lang yung business pero 3 months lang. 3 months lang. Tinatakot pa yung mentor. Pag wala nangyari sa akin, pag wala, magkukwit ako. Ayan. Habang lumilipas yung mga linggo, sabi sa mentor, 2 months na lang. Mentor, 1 month na lang. Ayan, tinakot pa yung mentor. Mentor, magkukwit na ako. Mahirap yun. Maging habit mo pa maging quitter. Kahit mabagal, tuloy-tuloy ka lang. Okay, so punta na po tayo dito sa topic natin. Mabilis lang po ito. So of course, inviting, no? Paano mag-invite? Ayan, na-discuss ko na to kanina. So, eto, syempre, may iba-iba naman tayong strategy to promote our products, our business. Ano rin, bukod sa product, magpakita ka rin ng mga goals mo. Kung wala ka pang results, kasi nga bago ka pa lang, pwede mong i-post yung mga goals mo in life, yung mga meeting natin, mga webinar natin. Yan, maganda rin ganyan. Ayusin mo rin yung profile mo. Kasi ang tao, titignan naman nila yung timeline mo. Ano ba yung mga pinopost mo? Syempre, kung nakikita nila doon, nagigets nyo ako, ikaw na lang sumagot. Pag binisit ba yung timeline mo, nakaka-attract ba siya? Nakaka-power ba siya? 'Di ba? Okay din yun. Nagpo-post ka rin ng mga product, okay din yun. Pero bukod dun, maganda, may mga ganyan din. Okay? So, yan ayusin din natin yan kasi tinitignan tayo dyan. Alam nyo, sa negosyong ginagawa natin, walang sikreto Sabi nga dito, sabi ni Bill Britt, no? Wala na to, si Bill Britt. There is no secret, sabi niya. Mga successful po to sa ganitong business. I simply showed the plan to 1,200 people. 500 said no, and only 300 signed up. Out of those 300, only 85 did something at all. And only 35 were serious. Sa seryosong 35, 11 lang yung nakapagbigay sa kanya ng milyon. Yun lang talaga yung super seryoso. 11 lang. Pero sa nagsimula? Sa 1,200. So my point is this, no? This is a numbers game. In any business, it's a numbers game. If you have 100 minutes, spend 1 minute to one person. Especially kapag ka namomrospect ka. Rather than yung buong 100 minutes mo, nilalagay mo sa isang tao lang. Di syempre, wala ka masyadong numbers doon. Pero syempre, nagmamatter din po yung tinatawag na approach, no? Kung paano ka po nag-i-invite. So, as you can see dito, yung nasa taas, nakalagay po, timing is everything. Totoo po yan. That doesn't mean na hindi sumali sa'yo ngayon, hindi na sila sasali sa mga susunod na panahon. Hindi po yan ganun. Ibig sabihin lang po niyan, kumbaga, ngayon lang, no? Pwedeng yung mga ibang tao dyan, tinitignan ka lang naman nila kung talagang gaano ka ba kaseryoso sa negosyo. Maraming ganyan po, titignan tayo. So, dadating yung time, tamang timing, bigla po yung mai-interest sa iyong business. Okay? Ngayon, yan. Your network is your net worth. Yan. So, kaya kailangan dumami po ang ating koneksyon. Yes, marami ka ng friends ngayon, pero mas maganda, mapadami mo pa. Kasi pag naparami nyo pa po yan po dadating yung time na dadating yung time na marami kang koneksyon. Yung iba kasi, yung prospect nila last year, yun pa rin ngayon. Tama. Lagay nyo nga po dyan, tama. Okay? Kasi yung pa rin yung prospect mo, yun pa rin yung last year So maganda, madagdagan ka. Okay? Kasi pagka nadadagdagan po ang prospect nyo, marami kayong nakakausap pa rin. So branch out ka, no? So tapos, syempre,
makipag-connect ka rin. Mamaya, explain ko sa inyo paano makipag-connect. Okay? So, again, gawa ka ng prospect list mo. Effective pa rin po yan. Be confident sa negosyong ginagawa natin. Huwag yung ikakahiya. Keep it simple. Ayan, no? Pwede kang ngayon sa Facebook, di ba? Pwede ka na mag-add ng mga friends. Pwede ka na makipag-kaibigan ngayon virtual eh. Hindi lang yung offline, tsaka wala masyadong offline ngayon, bawal eh, di ba? So, ayan no. Alam nyo, sa 5 friends lang everyday, 1,800 new friends so sa loob ng isang taon. Ang dami nun. Di ba? O sabihin na lang natin, kahit sabihin natin 20 lang mag-dealer dyan, kahit nga 100 lang eh. Malaki pa rin yun. Kasi, syempre, magmumultiply yun eh. Kung ano yung ginawa mo, ituturo mo lang sa kanila. O, tapos dapat kapag ka nagne-negosyo na tayo sa IM, wala nang emotion sa outcome. Gawin mo lang. Huwag na yung expect ka agad. Pag may kausap ka, gusto mo sumali. Pag hindi sumali, nade-disappoint ka. Gawin mo lang yung dapat mong gawin. Dapat less na yung emotion. Yan. Agree po ba kayo doon? Ayan. So, medyo less na yung emotion. Ganun na yung mga mentors natin eh. Pag may sumali, okay lang. Pagka hindi sumali, okay lang din. Wala na sila yung, di ba? Naliles na yung emotion. Kasi sa bago, ayan ha, ingat kayo mga bago. Mabilis kasi kayo ma-disappoint eh. Tama po ba? Mabilis ma-disappoint ang mga bago. Okay, next. No is the way to yes. Ayan, ito maganda to. Alam nyo ba, ang no, that doesn't mean na ayaw ng tao. Or ibig sabihin na ayaw ng success sa'yo. Hindi po. Ang no is the way to yes. Yan yung stepping stone mo. May mga kakilala nga po ako sa ganitong business, ang goal nila hindi po makapagpa-join. Baligtad. Ang goal nila ma-reject ng 10 to 20 times a day. I-try mo yan. Try mo lang. Yes, may goal ka rin. Di ba? May goal ka. Gusto ko makapagpa-dealer ako every day. Hindi ko lang alam ilang goal mo. Pero dapat may goal ka rin. Dapat ma-reject ako ng ganito karaming tao every day. Dapat may ganun ka din. Hindi lang yung nagjo-join lahat. Kasi kailangan nga tumibay ka, di ba? I-goal mo, i-develop mo yung sarili mo. Sige, Mentor TJ, magpapa-reject ako. 3 tao every day. O, di ba? May nakakagawa nga 20 rejections a day. Ewan ko lang kung nakaka-capture nyo yung sinasabi ko. Ang ganda nun. Turo mo yun sa team mo. Oy, magpa-reject tayo Kung sino unang ma-reject, may premyo. O, di ba? Bigay ka ng incentive. O, di baligtad na ngayon. Mas gusto, di ba? Yung iba sa inyo, nag-e-enjoy na pag nare-reject. Okay? So, rapport. Siyempre, nakikipagkaibigan ka. Tapos, palangiti din tayo, mga kapatid. Pero, hindi naman ngumingiti ka for the sake of, alam mo yon, just to show people. Alam nyo sa IM, isa sa tinuturo yan sa atin. Mga tinuturo ng founders natin yan. Na be grateful in life. Pag grateful ka kasi, palangiti ka eh. Oo. Grateful tayo. Nagising tayo ngayon. Grateful tayo ngayon. May training tayo ngayon. Do you guys appreciate this? Imagine, our company is providing us this kind of training. Napakaganda nito. Sana, di ba? Nung bago ako, sana may mga ganito. Iba-ibang mentors. Ngayon kasi, jump pack na tayo eh. Di ba? So, ngayon, of course, palangiti, no? Kumbaga, dapat grateful tayo. Pag grateful ka kasi, nagiging masayahin ka. Pagka ungrateful ka, baligtad yun. Lagi ka nakasimangot, lagi kang galit. Lahat ng mali sa tao, nakikita mo. Di ba po? Tama ba ako doon? So, let's be grateful, ha? Tsaka, tandaan nyo po to, kapag palangiti ka, gaganda ka, gagwapo ka. O, di ba? So, maganda po yan. So, ngayon, ayan. So, ito yung pagbibuild ng rapport, no? Nakikita nyo naman dyan. Ayan. So, I'm not saying mali ito, pero yun nga lang, medyo nahihirapan kang makapag-promote,
ng mga invite mo sa webinar pagka ito yung madalas mong nagagamit, ha? Okay. So, how to use Clam to grow your network? Ayan. So, sino po dito? Pakilagay nga sa chat natin. Gusto ko lang makita po sino po dito yung kapag ikaw ay nag-post, gusto mo marami nagko-comment? Sige nga, pakilagay nga dyan. Me? Sino po dito yung kapag nag-post ka, gusto mo maraming nagla-like? Ayan. Sige nga, pakilagay nga dyan, me, kung ikaw yung ganon. Ngayon, di ba, sabi nga, you have to give what you need. Ayan. So, anong ibig sabihin nun? Kung ano yung gusto mo, ibigay mo. Gusto mo ng respeto, o magbigay ka ng respeto. O gusto mo magka-pera, mag-invest ka rin sa negosyo. Di ba? Mag-invest ka ng pera din. 'Di ba? Oh, ano pa? Gusto mo ng kaibigan, dapat ikaw muna i-offer muna 'yung sarili mo bilang kaibigan. Gusto mo pag nag-post ka, marami nagla-like. Tapos ikaw naman pag nagpo-post 'yung friends mo, hindi mo naman nila like. 'Di ba? Gusto mo pag nag-post ka, may nagko-comment, ikaw, 'di ba? 'Yung mga kasamahan natin sa IM, hindi mo naman kino-comment 'yung post, hindi mo rin nila like. So, okay lang po ba yon? Tulungan tayo sa mga post natin. Okay lang po ba yon? Pakilagay nga dyan, deal. Lalo na mga kagrupo mo. 'Di ba? Basta IM yan, like mo yan, post mo yan. 'Di ba? Share mo yan. Kasi para sa atin yun eh. Tayo magtutulungan eh. Tama po ba ako doon? Ayan, marami nagdidila. O, tanda namin ng mga pangalan nyo. Tulungan tayo, suportahan tayo. Kailangan natin yan. Okay? So, that is Clam. Comment, like, tapos add mo na siya. Message mo na. So, in this way, you grow your network. O, sali ka sa mga groups. O, iba-ibang groups, salihan mo. Makipagkaibigan ka doon. Nagpo-post sila, mag-comment ka doon. Di ba? Mag-ano ka, maging part ka ng community. Kailangan po kasi yan eh. Kung mahihain ka, dati yun. Pero ngayon, kalimutan mo na yun. Iba na ngayon. Ibang tao ka na pa, nag-IM ka eh. Kailangan magbago na. Diba? Sabi nga ni Jim Rohn, sabi niya, for things to change, you have to change. Yan Yun na yun eh. Wala nang ibang mas ano pa dun. For things to get better, you have to get better. For things to improve, you have to improve yourself. And that is true. Okay? So, ayan. So, gawa ka lang ng script. Okay? Next tayo dito, no? Understanding the level of influence. So, hindi na natin iaano to, pero eto na. So, wag tayong matakot kung mausap ng mga yung mga feeling mo, medyo may kaya, negosyante na. Wag ka matakot. Wag ka matakot. Sa totoo lang, pare-parehas lang naman lahat yan. 'Di ba? Kahit sino pa. Kamatakot. Lakasan mo loob mo. Kasi yung iba nahihiya, natatakot. Hindi. Kaya mo yun. Sama mo yung mentor mo. Diba? Sabi mo sa mentor mo, ikaw pa mag-encourage sa mentor mo, mentor, kaya natin to. O, diba? Okay? So, next, no? Ito sa pag-i-invite, ito yung mga pwedeng mangyari. Sa pag-i-invite, don't talk too much. Ayan. Tapos, sell the meeting. Huwag nyo pong explain lahat. Kasi mamaya hindi ka naman nag-i-invite eh. Ang ginagawa mo, nag-i-explain ka na eh. 'Di ba? Tapos be confident, have fun. Dapat nag-i-enjoy ka rin. Tapos sa pag-i-invite kasi, more or less you give a little idea nung negosyo natin, pero hindi lahat. So parang kinu-curious mo lang yung prospect mo. So kapag ginawa mo 'yon, mas mabilis ka makakapag-invite. Okay? So, ayan, ito. So, of course, sa pag-i-invite, mamaya ibigay ako ng konting idea. Ayan, ito. Ito, pwede na siguro to, no? Kunyari, meron kang friends, no? Mga kaibigan mo. Pwede mo sabihin sa kanya, uy, Mary, ito yung pinaka-basic eh. Mary, curious lang ako. Sabi mo sa kanya, interesado ka pa bang kumita on the side bukod sa trabaho mo ngayon? Yan yung pinaka-basic. Pag sinabi niyang oo, after nun, invite mo na sa webinar.
Tapos pwede mo rin sabihin sa kanya, Mary, I have an idea I want to share. May na-discover kasi ako kung saan makakapag-generate tayo ng second income gamit lang ang internet at cellphone. Pag sinabi niyang paano yan, sendan mo na ng link ng webinar para makapasok siya sa webinar natin. Okay? So, yun lang, no? Pwedeng business proposal. Sabi mo sa kanya, Mary, di ba taga Baguio ka? Oo. Kasi meron akong business, nag-e-expand dyan sa Baguio. Naghahanap ako ng mga tao na kakilala ko na nandyan din sa Baguio. Would it be okay kung i-share ko sa'yo yung business proposal ko mamayang 3 p.m.? Tapos kung mai-interest ka, okay. Pagka hindi, okay lang din kasi wala naman siyang commitment. So yan po, no? Yan yung mga example ng mga scripts na pwede nating gamitin. Tapos meron tayong tinatawag na sardines method. Hindi ko alam ano tatawag dito kasi 555 eh. Present ka, add ka ng 5 friends, present ka online, tapos follow up ka 5. 5. Basic din yan, pwede yan. Kung di mo kaya, di sa presentations, 2 lang, 3. Expose mo, promote mo yung negosyo natin, pati produkto natin. Very basic lang to. Ituturo mo 555. Tapos punuin mo yung calendar mo ng mga gagawin mo. Kasi kapag dumami na po yan, ibig sabihin po niyan, mas magiging madali. Mas magiging madali po yung pagbibusiness natin. Ito. Ayan, ito na tayo ngayon ha. Ito last. Ito na yung last na ipapakita ko. Yan. So, sa pag-i-invite, yan. So, of course, wag ka mag-judge ha. So, depende na to sa daily method of operation mo, yung activity mo everyday. Siyempre, nakadepende naman yan sa'yo. So, yan, makipagkaibigan ka lang. Thank you for accepting, di ba? So, pangalawang script mo, ito syempre, ibang senaryo kapag kakilala mo na. Syempre, i-edit mo na lang po ito. So, pwede mong sabihin sa kanya, yun, interesado ka pa bang kumita on the side bukod sa work mo? So, in this way, we are promoting yung business muna, Kasi meron naman tayong mga strategy rin naman na if you want to promote yung products. Siyempre, ibang atake yun. So, meron akong project na ginagawa ngayon kasama ko mga successful na negosyante kung saan magagawa natin kumita on the side. Nagfo-form kami ng team, isa ka sa napili ko. Would it be okay kung i-share ko sa'yo mamayang 3 p.m.? Ayan. So, ngayon, sa third script, no, hindi na natin dadaan yung third script. Dito na tayo sa fourth script. Kapag ka na-interest, ay sinabi niyang hindi siya interesado, yun, nasa taas muna, not interested, thank you Mark for sharing that. Kung sakali pala na meron ka na lang kakilala na gusto kumita habang nasa bahay, refer mo na lang sa akin. Okay? Minsan biglang nai-interest pa yun. Pag sinabi niya naman, I'm interested, sakto, mamaya, meron kaming gathering 4 p.m. sa Zoom. Isesend ko na lang lahat ng link sa'yo para makapag-start ka na agad. I know marami kang itatanong sa akin kung ano ito at paano ito. Would it be okay kung doon ko na lang masagot para isang meeting na lang? See you mamaya. O, di ba? So, ganun lang kasimple. No? Sabi ng iba, simple lang pala mag-invite, no? Totoo yun. And you cannot say the wrong words to the right person. And you cannot say the right words to the wrong person. So kapag ang tao naghahanap talaga ng opportunity, naghahanap talaga ng second income, naghahanap talaga ng negosyo, ibig sabihin po nun, talagang magiging open siya sa mga sasabihin mo. Kapag yung isang tao naman nagkataon na may problema pala ngayon o kaya okay naman ang buhay niya ngayon, alam mo yon. So minsan kahit ang ganda nung sinabi mo sa kanya, pwedeng hindi pa rin ma-interest, 'di ba? So ganun po ang ganun po yung negosyong ginagawa natin. And naniniwala po ako, you're attending our training every day, 'di ba? This allows you to become a better entrepreneur. 'Di ba? Yung ginagawa po natin dito. So this is your new life, no? Kung dati marami ka ng failure, 'di ba? Marami ka ng discouragement na dinaanan. Okay, ano mo na 'yon kalimutan mo na lahat 'yon. This is your new life sa IM. Okay? Kung ikaw ay negosyante sa labas, ay sa empleyado sa labas,
O pag nasa IM ka na, boom, negosyante ka na. Kung ikaw ay follower sa labas, pag nasa IM ka na, boom, leader ka na. So, dati hindi ka naman nagsasalita sa labas, pero pag nandito ka na, bigla kang nagiging speaker ka na. So, yun po ang kagandahan po sa ginagawa natin. It's a new life. Kumbaga, dito po maraming nagkakaroon ng pag-asa. Hindi lang sa pera, pati sa produkto. Kasi sa totoo lang, hindi naman lahat ng tao, lalo na sa labas, di ba? Maraming business. Meron po akong gustong i-share sa inyo. Alam nyo ba, 95% na nagnenegosyo, lugi. Alam nyo po ba yon? 95%, baka nga 99%. Karamihan na nagnenegosyo, lugi po. Especially traditional. Would you like to know why? Gusto nyo malaman bakit? Ayan. Sige nga, pakitype nga why. Sige po. Gusto ko lang po itong i-share. Maraming reason, pero isa po to sa major. Why? Pakitype nga po dyan, bakit po? And the reason is, wala silang mentor. Walang tao na nagga-guide sa kanila. Mahirap yun. Mahirap po yun. Pag ikaw lang mag-isa, lahat mag-iisip. Mahirap yun. Masyadong malaki ang mundo para sakupin mag-isa. Amen? Yun po ang katotohanan. So at least dito po may magga-guide sa'yo. So naniniwala ako kapag ka ang mentor mo, together with our company, sinusunod mo yung sistema natin dito, kasi yan naman ang dinaanan din ng mga mentors natin na nagtatagumpay dito eh. So pag sinunod mo yan, in-apply mo lahat na natutunan mo dito, magigising ka na lang, diamond ka na. Magigising ka na lang, crown alpha mentor ka na. 'Di ba? So ganun po kasimple ang negosyo natin. Paki-type naman diyan ano yung pinaka-tumatak sa iyo sa lahat ng meeting natin ngayon. Ano po yung pinaka-tumatak sa iyo? Sa lahat ng pinag-usapan natin ngayon simula kanina hanggang ngayon, ano yung lesson na tumatak sa iyo? Gusto ko lang pong makarelate sa sa inyong opinion. Okay? So palakpak naman po diyan. Ako po'y tapos na. Palakpak po. Palakpak. Virtual clap. Never quit. Yun daw yung tumatak sa kanya. Ano pa po yun? I am diamond. May mga gumagano, no? Wala daw mag-isa. Ayan. Amen. Don't judge. Tama po. 555 methods. Okay, tama. Okay, new life. Totoo. Diba? New life to. Kahit marami ka ng negosyo before na nag-fail ka. Sipag at tiyaga. Yung rapport daw. That's good. Yung growth. Ayan. So marami nagpapalakpakan. Thank you. Salamat po sa pag-attend natin. So again, today is Tuesday. Tomorrow, of course, may training na naman tayo. So, let's do I Am Worldwide every day. We are now living in a time na sobrang ganda because of internet. Maraming tao na nabuhay 100 years ago, 200 years ago na hoping na sana sa ganitong era. 'Di ba? So tayo, nandito tayo ngayon. Alam mo 'yon? Kompleto recados lahat. So we need to take advantage sa opportunity na meron po tayo. That is I Am Worldwide. Okay? So thank you very much for your time. Humayo po kayo and let's help more people sa negosyo po natin. God bless po. Thank you.